Paps, ikaw nga madiskarte at hindi agad sumusuko para sa inyo ang episode na ito. Siguradong pabibilibing kayo ng mga negosyong mabenta na, tago sa puso pa. Mga simpleng produkto, akalain yung pang big time na negosyo? Nag-start po ako magbenta sa friends. Hanggang sa may nakapansin ng negosyo ko. Nasarapan daw po sila. Then bigla na lang pong nagbagsak ng 100 packs na order po sa amin. Kilalanin ang millennial momshi na may ibubugang malupit na business. Kung yung passion niyo po yung gagawin niyo, never niyo pong mararamdaman yung pagod. Katulad ko. Kain ng bida ang pansit kabagan. Isang negosyong dapat pilahan? Yung unang araw ko, hindi ko sukat akalain, ay yung expected ko na 20 kilos na mauubos ko ng mga isang linggo. Ba, isang araw lang naubos yun. Siguro yung 20,000 a day, malinis na yun, araw-araw yun. Lahat na yan sa Pera Paraan. Okay mga mamshi at papshi, for the challenge na naman tayo ngayon. Siyempre, ay kailangan wala tayong aatras ang mga challenge, di ba? Ako pa ba? Ay binaunan nila ako dito sa mga pagsubok, di ba? So ito na naman ngayon ang challenge natin. In 1 minute, ay kailangan ko daw mahulaan kung ano yung flavor nito mga kangkong chips na ito. At kung hindi ko ito mahulaan, ay di pupulutin tayo sa kangkungan. Game nga na. Ito na. Ito naman na. Ano to? Pass muna to. Hindi ko mahulaan. Cheese to, cheese. Ha? Ang sarap, malutong. Naghalo-halo na sa bibig ko. Matamis-tamis to. Ano ba to? Garlic? Ano ba? Ito. Ito ang sarap. Babalikan ko to. Onion? Ay, ito na. Garlic? Ano? Ito yung ano mo, lagi mong kukukutin kasi healthy siya. Ibang flavor pa. In fairness, ang kangkong may future. Susunod sa Pera Paraan. Milyonaryo sa edad na 18 years old. Uy, paano kaya? Abangan mamaya. Ang trending na acrylic cellphone case, knows ko na kung saan natin pwedeng mabili. Everything is possible lalo na kung ang pamilya ang iyong inspirasyon. Yan ang naging patunay ni Josh sa kanyang kangkong business dahil biruin nyo. 18 years old pa lang siya pero isa na siyang milyonaryo. Nag-start ako ng business that time kasi hindi maganda yung kalagayan namin sa bahay. Hindi kami financially free. Sa halagang 1,000 pesos na nakuha niya sa paglalaro ng video games, sinimulan ni Josh ang kanyang pangarap na magkaroon ng negosyo. Sinimulan ko yung kangkong chips business ko last year, June 2021. Nag-start po siya, birthday po ni Daddy last May. Yun po yung huling birthday niya bago po siya mamatay. Nagluto po yung tita ko ng crispy kangkong. Sarap na sarap po aming lahat buong pamilya. Nagkaroon po ng bumbilya bigla sa ulo ko na pwede tong gawing business kasi masarap eh. Ang simpleng kangkong ginawa niyang chichirya at may iba't ibang flavor pa. May classic, cheese, barbecue, spicy, sour cream at honey butter. Pero hindi raw naging madali para kay Josh ang pag-abot ng tagumpay. Kwento ng nanay ni Josh na si Mamshi Christine. Gumigising siya ng maaga para magtrabaho, minsan hanggang madaling araw. Nag-iisip pa siya ng mga marketing strategies, nagpaplano pa siya. Grabe yung pagpupursige niya sa business. Kaya naman 17 years old pa lang si Josh, kumita na raw siya ng milyon dahil sa kanyang kangkong chips. Mayroon na rin siyang 100 resellers. Nakabili ng sasakyan na pang-deliver. May warehouse na rin sila. Higit sa lahat, nagkasama-sama na sila ng kanyang pamilya. Sanggol pa lang daw kasi noon si Josh ay nawalay na siya sa kanyang ina. Ang mother ko po is a single mom, kaya sila po yung nag-alaga sa akin, yung lolo't lola ko po. 2 months old pa lang po ako, nagtrabaho na po si mama sa Manila. Bilang single mom she at 19 lang noon si Christine, punong-puno raw siya ng takot. Nandun yung hindi ko alam kung paano ko bubuhayin yung anak ko. Pero syempre, nandyan naman yung tulong ng family ko. Pero hindi ganun kadali. Lahat ng frustrations ko sa buhay, ibinuhos ko kay Josh. Naging mahigpit akong mom kasi ayokong magaya siya sa akin. Sobrang swerte kong magulang kasi kahit na naging mahigpit ako sa anak ko,
Imbes na mag-rebelde siya, ang ginawa niya, pinatunayan niya yung sarili niya. Ang galing naman, Josh. Pero paano nga ba maging milyonaryo sa kangkong? Siya mo naman. Nag-start po ako magbenta nung pandemic. Unang-una po, sinimulan ko muna sa friends. Mga kalapit na kamag-anak dito sa barrio lang namin na madedeliveran ko lang kahit naglalakad lang ako. Hanggang sa may nakapag-order sa akin at nakapansin nung negosyo ko. After 2 weeks, natikman po nila, nasarapan daw po sila. Then bigla na lang pong nagbagsak ng 100 packs na order po sa amin. Then doon na po nagsimula yung lahat. Sa ngayon, hindi raw sinasayang ni Josh ang pagkakataong mapalago pa ang kanyang negosyo. Inaamin ni Josh na wala raw siya talagang alam nung una sa pagnenegosyo. Pero sabi nga, kapag gusto, may paraan. Wala na pong excuse ngayon para kumuha ng learnings eh. Lahat po nasa internet na. Actually, lahat po ng side ng business magkakaroon ng problema. Pero each day, hinahanap ko po yung mga yun at tinatry ko po talagang solusyonan as much as possible. So sa problems po, hindi ko po siya naging kalaban. Naging kakampi ko po siya para mas madami pa akong matutunan. Lagi kong sinasabi sa kanya, proud na proud ako, sobrang happy ko, lahat ng pangarap ko, tinupad mo. Lahat ng hindi ko nagawa dati, binibigay niya sa akin ngayon. Susunod sa Pera Paraan. Fishball sauce. Paano kaya naging winning business ng pamilyang ito? Sa ito ngayon, tusok-tusok challenge tayo. Kailangan makapagtusok ako ng fishball in 60 seconds nang naka-blindfold. Sutunan natin. Wow, wala akong nakikita. Timer starts now. 1. Ang dami na. Ang bigat. Nararamdaman ko marami ako natusok. Hindi ko mauubos to, ha? Kayo kakain ito. Ano na? Game? Reveal? Anong nangyari? Nagtalsikan. O yan. O sige. Pag walang sausawan ng fishball, hindi masarap kainin. Kailangan meron ito lagi sausawan. Best combo nito, ang sausawan ni Manong. Okay. Let's try this. 1. Kung hindi ka marunong gumawa, bili ka ng sausawan ni Manong. Masarap in fair. Tunay nga na walang pinipiling edad ang pagninegosyo at mas matamis ang tagumpay ng negosyo kung pinagtibay ito ng pamilya. Halimbawa niya ng pamilya ni Manong Richie. Dahil wais na papsi si Manong, ang ayuda niyang 5,000 pesos noong kasagsagan ng pandemya, level up negosyong fishball sauce na ngayon. May 2020, panahon na yun, nakatanggap yung mga kami ng tigli 5,000 piso. Naisip namin paano palaguin, paano patagalin. So gustong-gusto namin kumain ng fishball, pero wala nang lumalabas kasi bawal magtinda. So sabi namin, subukan natin na i-alok yung fishball sauce. Dahil winner ang lasa ng sauce mo, Manong, sauce ko po. Ang ideya noong ECQ. Ngayon, kung saan-saang parte na raw ng Pilipinas at ibang bansa umabot dahil sa resellers nila. Sa ngayon, Luzon, wide. Tapos sa abroad, meron na rin sa US, Orange County, sa LA. Sa Japan, meron sa Yokohama. Meron din sa Australia. Meron sa Vienna. Dahil tinangkilik ng husto ang kanilang fishball sauce, kumikita na sila ng 5 digits kada buwan ngayon. Ito na ang sumusuporta sa mga gastusin nila sa bahay. Nakabili na rin sila ng health insurance para sa kanilang pamilya. Pero sige nga Manong Richie, sample naman dyan. So ngayong araw na to ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng napakasimpleng Manong's fishball sauce. Kakailanganin natin ang toyo, suka, asukal, tubig at starch. Habang pinapainit ang kawali, ibuhos ang toyo at kaunting suka. Bukod sa pinapakulo natin yung toyo, ay inaantay natin na maluto ang suka. So at the same time kasi, nakakatulong din ito para medyo tumagal ang ating sauce. Maghintay ng 2 hanggang 3 minuto para maluto ang suka. Huwag natin hahaluin habang inaantay natin maluto ang suka. Sunod ay ilalagay ang asukal. Paghaluin din ng starch at tubig dahil ito ang magsisilbing pampalapot ng sauce. Kapag nakita nyo na yung tamang lapot niya, ay pwede nyo na siyang i-simmer ng mga 2 minuto
Kapag naluto na, palalamigin ito at ilalagay sa bote. Yakang-yakan nyo rin yan, mga mamshi. Ano naman kaya ang say ng kanilang mga suki? Ang sarap. Ganyan niya kami sauce, diba? Favorite namin yun. Masarap yung sauce niya kasi matamis at yung anghang tama lang. Mula sa pagtitinda lamang ng fishball sauce, nadagdagan na rin ang business nila. Ang anak ni Manong na si Miggy, dinala na rin ng tusok-tusok kiosk sa mall. Magandang concept siya kasi it's new. It's not something that you can see everywhere. So I thought na it's something na the people would want to see in malls. Simple man daw ang kanilang recipe, ang totoong sikreto ng kanilang tagumpay ay ang full force na pagbo-vault in ng kanilang pamilya. Ako ang taga-add sa Facebook, ako taga-kuha ng order, ako nagbabalot, nag-i-empake. Yung anak ko na panganay, sa gabi siya ang kukuha ng orders. Nagpa-print lang kami ng stickers para tatak. Tapos ako rin yung nag-design ng nung label. Role ko nung nag-start ang Manongs is taga-dikit ng stickers sa bottle. Nag-design ng mga advertisement posters sa Facebook. Yung support ng family, importante yun. Yung negosyo will help you realize your dreams. Slowly, I am realizing mine for my kids. Anumang ikot ng mundo sa gitna ng tamis, asim o anghang ng buhay, lagi nating maaasahan ng ating pamilya. Pati sa mga pagsubok ng pagninegosyo, sila ang katuwang at inspirasyon para sa pagkayod ng todo. Susunod sa Pera Paraan. Dinayo natin tong Sampaloc, Manila kasi balita ko may masarap daw ditong kainan ng pansit kabagan. Hahatulan ko ang pansit kabagan ni Papsi Armando. Papasa kaya? Sa kalyeng ito sa Sampaloc, Manila, may isang kainang talaga naman dinudumog. Paroot pa rito ang mga tao at matyaga naghihintay ng kanilang order. Ang binabalik-balikan nila rito, ang pinipilahang pansit kabagan. Galing pang Kabagan, Isabela, ang nagdala nito sa Sampaloc mahigit 2 dekada na ang nakararaan. Si Papsi Armando. Tubong Kabagan, Isabela, kaya naman gets na gets daw niya ang recipe ng pansit kabagan na nakakuha sa puso ng kanyang mga parokyano. At ngayong araw, may dadayo para hatulang kung bakit pinipilahan ang pansit kabagan dito. Siyempre, walang iba kung hindi ako. This is it! Pansit! Naririnig ko lang yan pero parang, kasi nga mahilig ako sa pansit bihon. Bihon po. Oo, sa pansit bihon ako. So, maraming gulay yun Parang tinitignan ko, nagki-curious tuloy ako kung ano lasa ng pansit ng walang gulay. Ako na po yung namin ng pansit kabagan. Ito ba yung overload? Overload po yan, ma'am. So, paano? Ilalagay ito? Ito mabit, nilalagyan po yan ng, ma'am, nilalagyan po ng toyo, nilalagyan ng suka. Ito. Opo. Okay, so ito na. Ang pinagmamalaking pansit kabagan. Dinala pa ni Mang Armando mula sa kanilang lugar sa Isabela dito papunta ng Manila. Pasado kaya sa panlasa ko ang pansit kabagan ni Papsi Armando? Abangan mamaya. Ano nga ba ang sikreto kung bakit pinipilahan ang kanilang pansit kabagan? Panoorin mabuti mga mamsi at papsi dahil i-reveal na ni Papsi Armando ang kanyang OG recipe. Ngayon, ipapakita ko po sa inyo kung paano magluto ng pansit kabagan. Sa isang kawali, maggisa ng bawang, sibuyas. At saka ilagay ang giniling. Kapag brown na, isunod ang paminta, toyo at kaldo. Panghuli at ang hindi pwedeng mawala, syempre, ang pansit kabagan. Kapag luto na, ilalagay na ang mga toppings. Para sa overload na 150 pesos,
Mayroong atay, lechong kawali o karahay sa Isabela, bola-bola at nilagang itlog ng pugo. Ito na po ang ating pansit kabagan. Hindi mo na kailangan ng sauce. Masarap na yung noodles pa lang. Masarap siya. Galing ako sa US. Nakikita ko na itong kabagan. Nakikita ko na sa Facebook. Sa YouTube, nakikita ko yung mga nagbablog. Sobrang sarap. Kakaiba siya sa mga ibang natitikman ko. Kakaiba yung lasa niya. Yung kabagan na to, ito yung pinaka-binabalik-balikan ko kasi tama-tama lang yung alat, yung mga toppings niya talagang okay siya. Tsaka sulit sa presyo. Sa panlasa ko, pasado kaya? At ang hatol ko sa pansit kabagan na ito ay... Sarap! Nakalam niyo ho, mga kapuso, mataas ho ang standard ko sa pansit. Kasi mahilig ako sa pansit. At sinasabi ko na parang walang tatalo sa pansit bihon na paborito ko. Pero eto na, napantayan na ng pansit kabagan ni Mang Armando yung aking taas na standard sa aking paboritong pansit bihon. Kahit para walang gulay, ang aking pansit, pwedeng-pwede. Ayan. So, pansit kabagan naman tayo ngayon, okay? Totoo sabi nung Marites kanina sa van. Bago nagtayo ng negosyo, mahirap daw talaga ang naging buhay ni na Papsi Armando. Mahirap kasi unang-una yung upa namin sa bahay noon. Siyempre, magkano lang ang sweldo noon. Ang minimum noon, nasa 200 plus pa lang ata noon. Siyempre, mga kamag-anak ko, mga pinsan ko, may mga kaya. Siyempre, may mga sasakyan. Andun yung inggit, hindi mo may iwasan. Sana magkaroon din ako ng ganyan sasakyan. Yan ang unang pangarap ko nung araw. Magkaroon lang ako ng sasakyan, masaya na ako. Naranasan mo yung minsan, hindi ka na, yung wala kang kinabukasan, wala kang pamasahe. Sabi ko, paano kaya? Ginagawa ko, pumunta, yung kapatid ko naman, yung panganay namin babae, sa kanya kapag pala tumatakbo doon. Ate, pera mo na lang ganun dito, wala kaming ganyan. Nadanasan ko lahat yun, yung ganung hirap. Pero nang dahil sa pansit kabagan, ang dating nangungupahan, ngayon ay may sarili ng tahanan. Ang pangarap na magkaroon ng sasakyan, natupad na. At napagtapos na rin ng 2 anak habang ang isa ay malapit nang matapos sa kolehiyo. 2 dekadang nagtrabaho bilang close-in security si Papsi Armando. Maliliit pa raw ang mga anak nila noon at dahil sa klase ng kanyang trabaho, wala raw siya halos oras para sa pamilya. Hirap talaga ako nun kasi mas nababantayan ko pa yung ibang tao kaysa sa pamilya ko nung time na yun eh. Alos lahat ng oras ko nasa amo ko. Kaya nung napag-isip-isip ko rin yung sinabi ng asawa ko na mag-resign na lang ako, ayun, napilitan akong nag-resign at nasikaso ko nitong pansit kabagan hanggang ngayon. Matapos mag-resign, tumutok na siya sa nooy negosyo nilang pansit kabagan. Nakita niya ang potensyal ng pansit sa unang araw pa lang ng kanyang pagbubukas. Yung unang araw ko, yung linggo yun eh, nag-open ako. Hindi ko sukat akalain na gano'n. Yung pinadala, yung expected ko na 20 kilos na mauubos ko ng mga 1 linggo, gano'n. Ba, 1 araw lang naubos yun. So, kinabukasan, wala na akong titinda dahil siyempre galing pa ng Isabela yung noodles namin eh. Sabi ko sa asawa ka, okay ito, kako. Tuloy-tuloy ko na ito, kako. 2 dekada ang nakalipas, nakauubos na sila ngayon ng 100 kilo ng pansit kabagan sa 1 araw. Kaya naman ang kita. Siguro yung mga 20,000 a day eh, kung malinis na yon, araw-araw yon. Iba rin. Kahit na marami ng mga empleyado, hanggang ngayon, siya pa rin ang nagluluto ng pansit kabagan. Ipinamana niya rin ang recipe sa kanyang pangalawang anak na ngayon ay katuwang niya sa negosyo. Pagkatapos ng trabaho, tumutulong din ang asawa niya sa kanila. Family business na talaga. Ang pag-alis sa trabaho, pagtatayo ng negosyo at hindi pagsuko sa loob ng maraming taon. Lahat ng ito, pamilya, ang inspirasyon ni Papsi Armando. Mabigyan ko lang kayo ng magandang buhay, masaya na ako. Ito naman kako, ginagawa ko para sa inyo. Kahit pag namatay na ako, bawal naman kami ng mama nyo, may iiwan kaming remembrance sa inyo kako sa kanila. Kaya kayo rin ang magtutuloy. Yung anak ko ng pangalawa, pinag-resign ko sa trabaho yon.
Para magtagal ang isang negosyo, bukod sa mahabang pasensya at dedikasyon, kailangan ng matibay na sandigan para magpatuloy. Para kay Papi Armando, ito ay ang kanyang pamilya. Susunod sa Pera Paraan, ang trending na acrylic cellphone case, knows ko na kung saan natin pwedeng mabili. Freshness yan. Teka, selfie muna tayo mga mami. Ganun! Ayun. Ang ganda naman ang case mo. Ay, thank you, Mamshi. Kami po yan ng boyfriend ko. Customized po yan. Ay! Kasi yung sa akin, tinan mo po. Oo nga. Plain and simple. Walang ka aber-aber. Saan ba pwede makapagpagawa niya? Mamshi! May gusto magpagawa ng customized phone case sa'yo. Ito si Mamshi Susan. Uy, sino yan? Si Eunice po. Ay, Eunice! Gusto ko yung cellphone case. At saka meron ka ba, Eunice, nung yung acrylic glass na may wooden frame? Yes po, Mami Susan. Kaya-kaya lahat yan. Ah, talaga? Sige ha. Thank you yan. Excited much! Cellphone case, mug, acrylic glass. Yes, mga mamshi, lahat ng yan ay hand-painted. Ang may-ari ng talentadong mga kamay na may gawa niyan, ang millennial mamshi entrepreneur na si Eunice. Sa pamilya po kasi namin, yung tita ko po, yung papa ko, magaling din po mag-drawing. So parang na-inspire din po ako sa kanila. Na-start po yung hilig ko sa arts nung grade 3 or grade 4. Nag-join na po ako sa poster making, slogan making. Nag-start po ako mag-mural painting nung grade 5 po ako. Tapos yun po, nagtuloy-tuloy na po hanggang high school. 4 times po atang champion sa, sa poster making. Nagtrabaho siya bilang manager at chalkboard artwork artist ng 3 taon sa isang ice cream parlor sa San Juan City. Hanggang sa nabuntis siya noong 2017, kaya kinailangan niya munang magpahinga pansamantala. Dahil taong bahay, naghanap ng pagkakaabalahan si Eunice at doon niya naisip na ituloy ang kanyang hilig sa pagpipinta. Nag-start po ako, sa akin lang muna po. Yung mga luma kong sapatos. So, nag-try po ako mag-paint. Lahat po ng sapatos namin, dinrawingan ko. Tapos, pinost ko po sa Facebook, sa Instagram. Ang dami pong nakapansin, ang dami nakakita na, uy, bakit di mo gawing business? Bakit di mo ibenta? Kasi ang ganda. Dito na siya nagsimulang magnegosyo. Hindi na rin niya kinailangan mamuhunan ng malaki dahil meron na siyang mga gamit. Bukod sa hand-painted shoes, gumawa na rin siya ng customized planner, wedding invitation, tote bags at mugs. Hindi man regular ang pasok ng pera. Malaking bagay daw na kumikita si Eunice kahit nasa bahay lang siya. Sabi ko po, titigil ako ng work pero hindi ako titigil tumulong at mag-provide ng hanggat kaya ko sa family ko. Tinuloy niya ang pagtanggap ng commissioned works hanggang sa nakapag-ipon siya ng 30,000 pesos bago siya manganak. Mga mamsi, gusto niyo din bang matutunan kung paano ginagawa ang mga ito? Sagot ko na kayo. Ang unang step po, i-drawing niyo po yung line portrait ng picture ng client niyo po. Then pagka-drawing, ita-trace niyo po siya sa phone case. Kailangan niyo po siyang patuyuin. Magpa-paint na po tayo. Gamit ang acrylic paint. Mas okay kung super detail na brush po yung bibili natin para po pati po yung buhok, yung pinakadulo ng daliri, malagyan po natin ng paint. Pagkatuyo po niya, lalagyan naman po natin siya ng quick UV resin. After po nito, paglagay po natin sa likod ng paint, gagamitan po natin siya ng UV light. Gagamitin po natin to para matuyo yung UV resin. Mami Susan, gawa na po ang inyong hand-painted phone case and acrylic glass painting made just for you. Aba, akalain mo naman talagang ako ito. Wala lang mukha. Pero nakuha naman yung pearl. I like this. Thank you, Eunice. It's so me. Ang ganda nito. Ano to? Tingnan natin nga kung anong gift na to. Ah? Ba naman, sino to? Ha? Ang cute naman. Ay, this is nice. Ang ganda naman, Eunice. Alam mo, ang tagal na itong biyaheng to, ah. Ang ganda nito. I like this. So, di-display kong ganyan. Natuwa ako dito. This is very nice. I like this.
300 to 450 pesos sa mga personalized hand-painted cellphone case ni Eunice. Habang ang acrylic glass painting with wooden frame naman, mabibili ng 400 to 600 pesos. Para masulit ang gasto sa costing ng materials, by bulk o bultuhan daw kung bumili ng materyales si Eunice. Tumatanggap naman siya ng orders bago magsimula ang paparating na buwan. Kapag puno na ang slots for this month, next month na pwedeng magpagawa. At take note mga mamshi, puno na ang slots niya for this year. Sa December na ulit siya tatanggap ng orders pero para sa susunod na taon na ang mga ito. Ang taray mo naman, Mamshi Eunice. Advanced kung advanced. Naghanap po ako ng ways kung paano ko po i-promote yung artwork ko na wala akong binabayarang ads. Word of mouth lang po talaga ng mga kaibigan ko, yung mga taong naniniwala sa akin yung nasa paligid ko. Nag-edit po ako ng video, then pinopost ko po sa TikTok. Yun po yung isang sobrang malaking tulong sa page ko. Yung sa TikTok ko, sobrang nag-viral po kasi siya. Meron na po akong isang video na merong 1M views, 300 views. Ang natatanggap na swerte ni Eunice ngayon, pagbawi raw siguro sa kanya ng kapalaran matapos ang sunod-sunod na dagok na naranasan niya noon. After po ng bagyong Ondoy, nasunugan po kami. Dahil nga po bumagyo ng Ondoy, wala pong kuryente, kawawala lang din po ng tubig, tapos hirap pa po sa daan yung pagpunta ng bombero, so wala po talagang na-save. After po noon, nakalipat na po kami sa ibang bahay. Pauwi po ako ng bahay. Malayo pa lang po ako, nakita ko na po yung usok. Tapos hanggang sa palapit ako ng palapit, nakita ko po, nasusunog po ulit yung bahay namin. Paumpisa pa lang po ulit. Tapos mag-uumpisa na naman. Paano magsisimula ulit? Masakit po, pero sa family po kasi namin, ako yung parang pinaka-head. So, kailangan maging strong para sa kanila. Kahit na noong nagsisimula pa lang sa negosyo, tuloy-tuloy pa rin daw ang pagpasok ng mga problema. Dahil babasagin po yung mga artwork ko. So minsan po dadating kay client, basag. Siyempre po masakit sa puso na yung artwork na pinaghirapan ko ng ilang gabi na basag lang sa shipping. Hindi ko naman po siya hahayaan na makuha nila ng ganun lang. Uulitin ko po siya. Mababawasan po yung kita nyo, pero yung trust po ng client naman yung magigain nyo, then babalik at babalik sila kasi nakita ka po nila kung paano ka mag-service. Dahil sa pagpupursige, ang dating sanay sa wala, ngayon may regular ng kita. Umaabot daw ng 40,000 hanggang 50,000 pesos kada buwan kung peak season tulad ngayong magpapasko. Mas malaki pa raw dahil in demand ang mga produkto niyang pwedeng pangregalo at pamasko. Nag-ipon po ako ng unang-una, yung printer po na malaki, then cutter. Nasa 30K po siya. Yun po yung unang-una ko pong nabili. Gusto ko po magkaroon ng physical store someday. Ang stay-at-home mom nyo, lagi nang may quality time kay baby, hawak pa ang oras niya. Kaya payo niya sa mga kapwa mamshi na gusto rin kumita kahit nasa bahay lang. Hanapin nyo lang po yung passion nyo, yung gusto nyo po talagang gawin. Kasi kung yung passion nyo po yung gagawin nyo, never nyo pong mararamdaman yung pagod. Katulad ko, siguro pagod physical, pero sobrang na-enjoy ko po kasi talaga. Sobrang dami pong ideas na pumapasok, sobrang dami ko pa pong gustong gawin kasi nandito po ako sa linya na gusto kong gawin. Ika nga, choose a job you love and you'll never have to work a day in your life. Gawing kabuhayan ng angking husay at talento. Hindi ka lang kumikita, masaya ka pa sa iyong ginagawa. Kaya laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Hanggang sa susunod na Sabado, 10:45 ng umaga dito sa GMA. Ako po si Susan Enriquez para sa Pera